Mahigit 2 dekada na mula nang magsimula si Tatay Romeo mag-alaga ng mga baboy at manok. Sa tagal na niyang nag-aalaga, ang pagkain ng mga ito ang isa sa kanyang pinoproblema. Kaya naman sa mahal ng presyo ng mga ito, minabuti na lang niyang bumili ng mga nabubulok na gulay at ito ang kanyang pinapakain sa mga baboy. Para makatipid ka sa mga expenses mo, at least nasa surroundings lahat yung mga raw materials, pwede mong yun ang gawin mo mga feeds nila kaysa yung bibili ka pa. O talagang kukunti lang ang kikitain mo. Bakit po? Siyempre mahal yung mga feeds. Yun naman talagang kalaban yun, yung feeds. Dagdag pa niya, halos hindi sapat ang nakukuha niyang tulong sa pamahalaan. Kung tutusin, hindi pa sapat yun. Kasi kung nagsusubsidize sila ng mga sa palay, sa corn, ba't naman binabaliwala itong mga dito naman tayo, lalo dito sa Benguet. Kaya naman umaasa ito sa iba pa na aksyon ng pamahalaan na magpapababa pa ng presyo ng mga pakain sa mga alagang hayop. Kamakailan lang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong SIDC Grains Terminal at Trading Project sa Batangas. Ito ay para palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapabuti ng imbakan, procurement at trading ng mais na pangunahing sangkap sa feeds production. Isang mahalagang proyekto ang naisakatuparan natin. Nakita ng lokal ng pamahalaan ng Batangas at ng DA na may kakulangan tayo sa supply ng mga feeds. Sa pamamagitan nito, mas magiging maayos ang pag-iimbak ng ating mais. Mas magiging matibay ang ating suporta sa industriya ng poultry at saka ng livestock. At higit sa lahat, magkakaroon ng katiyakan ng kita ang ating mga magsasaka at ang ating mga negosyante. Hindi lamang dito sa Batangas, kung hindi sa buong Calabarzon. Ipinunto rin ng Presidente na magbibigay daan ang pasilidad para mapalakas ang supply chain sa pamamagitan ng pagpapaigting ng produksyon ng yellow corn sa bansa. Tutulungan natin ang mga kooperatibang ito. Upang magkaroon ng mga makabagong makinarya, mga post-harvest facilities, upang mapataas ang kanilang ani at ang kanilang kita. Dagdag pa ng Pangulo, papaigtingin pa ang mga proyekto sa irigasyon at patubig. Nasa 506 hog raisers, poultry at yellow corn farmers ang inaasahang makikinabang sa naturang proyekto. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Agriculture na makipag-ugnayan sa Cooperative Development Authority para palakasin ang kooperatiba ng magsasaka. Angel Arquero, RNG News.